Alamin natin ang magiging weather for the day kasama si Amor La Rosa. Magandang umaga sa iyo, Amor. Good morning din sa inyo dyan sa studio. Good morning, Pilipinas. Makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Alzar Aurelio, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating mga nakikinig. Mr. Aurelio, para po sa araw na ito ng Miyerkules, ulitin lamang natin para sa ating mga kababayan. Nakagigising pa lamang at kakabukas pa lamang ng mga telebisyon, at paalis pa lang ng mga bahay ngayon. Ano ba ang aasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw? Tama, dito sa Metro Manila, yung napapansin ay may mga kaulapan. At una na po, wala tayong low pressure area o bagyo na nakaka-apekto sa ating bansa. So itong diffuse tailwind ng cold front ang nakaka-apekto dito sa bandang Luzon. At yung nakikita sa ating satellite imagery, itong symbol na ito, na kulay blue na may mga triangle, ito yung diffuse tailwind ng cold front, kung saan naapektuhan niya itong malaking bahagi ng Luzon. Kaya inaasahan po natin sa buong Luzon, kasama ang Metro Manila at Western ay patuloy tayong makakaranas ng maulap at may mga light to moderate rains at thunderstorm. So bahagyang lalamig ang ating panahon dito. At dito naman sa Mindanao at sa Eastern Visayas ay patuloy na makakaranas ng bahagyang maulap at may mga isolated na pag-ulan o thunderstorm. Okay, so sa ating mga kababayan dito sa Luzon at sa Western Visayas, naku, huwag pong kakalimutang magdala ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong mga bahay. At eto naman, Mr. Aurelio, kung mapapansin natin sa ating MTSAT image, makikita naman natin na talaga ng maraming mga kaulapan ngayon dito sa ating Philippine Area of Responsibility. So bakit ba ganito kadami itong mga kaulapan natin ngayon, especially nga na nakatapat dito sa Luzon at sa Visayas? Tama kayo. Ito na sa ating minomorto sa ating satellite image. Yung mga kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon. Again, din sa bandang Western Visayas. So, unang-una bakit nakakaroon ng mga kaulapan tulad nito? Dahil sa moisture. So, ang ating bansa ay napapaligiran ng mga karagatan. At yung sikat ng araw ay nakakonsentrate sa lugar kung saan nandito ang ating bansa. Kaya maraming mga water vapor, kaya maraming nabubuong mga kaulapan dito sa ating bansa. Okay, Mr. Aurelio, tayo po ngayon ay nasa half of the month na, at May 15 na nga po ngayon. So, sa mga susunod na mga araw pa, inaasahan ba natin na meron na tayong ma-encounter na bagyo o anong mga sama ng ating bansa sa mga susunod pang mga linggo? Una-una sa within 3 days ay wala pa tayong inaasahan na low pressure o bagyo. Pero sa buwan nito, may inaasahan tayo isang bagyo o wala. Okay, so yan mga kababayan, huwag po tayong pakampante masyado dahil ngayon po ay may inaasahan pa rin po tayo na 0 to 1 tropical cyclone ngayong buwan ng Mayo. At eto naman, Mr. Aurelio, patuloy pa rin tayo sa pagmumonitor sa lagay ng temperatura natin day by day. So kahapon ba, ano ba yung naitala ng Pag-asa na pinakamaiinit na temperatura sa ating bansa? Tama sa ating mga lugar ng ating minomonitor, ang top 5 ay karamihan dito sa Luzon. Una-una ito sa Cabanatuan ay umabot ng 35.5 degrees Celsius. Pangalawa, itong Tuguegarao na umabot sa 34.8 degrees Celsius. Sorsogon, 34.7 degrees Celsius. Iba sa may Sambales ay 34.6 degrees Celsius. Panghuli, itong Catbalogan ay umabot ng 34.5 degrees Celsius. So, Mr. Aurelio, mula po dyan sa mga temperaturang inyong nabanggit, ano ba yung napapansin natin sa ating mga temperatura? Ito ba ay unti-unti nang bumababa o tumataas pa rin hanggang sa ngayon? At ano ba yung nakikita nating dahilan dito sa mga pangyayaring ito? Kumpara nung buwan ng Abril, ay bahagyang bumaba ang ating temperatura at sabihin bahagyang lumabas noon. Lalong-lalo na ito sa bandang Mindanao. Dahil ang average ng maximum temperature kahapon ay 32 to 33 degrees Celsius. Okay, so ayan, unti-unti na rin nating nararamdaman ang pagbaba ng ating mga temperatura. Ayan, maraming salamat, Mr. Aurelio, sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat sa iyo, Amor, at paalala po ay magdala ng payo o pananggalang sa ulan. Ganun din sa tindi ng sikat ng araw. Dahil kakaroon tayong pag-ulan dito sa Luzon at Western Visayas at may mga matinding mainit na panahon dito sa Eastern Visayas at buong Mindanao.
Okay, ayan nga po mga kababayan, natunghayan natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Apektado pa rin ng diffuse tail end of a cold front ang bahagi ng Luzon at maging itong Western Visayas. Dahil dito makakaranas kayo dyan ng light to moderate rains or thunderstorms. Sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman po ang bahagyang maulap na kalangitan, isolated cases ng rain showers or thunderstorms. Kung mapapansin nyo mga kababayan, halos sa papadalas na po ang mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Katulad po nangyayari kahapon at kagabi, kaya naman po kung titingnan nyo sa Twitter at Facebook, makikita rito ang mga paalala o babala galing po sa Pag-asa at syempre po hindi rin tayo nagkulang dito sa Panahon TV sa pagre-relay o paghahati ng mga impormasyong ito sa ating publiko. Meron po tayong makikita na thunderstorm information, thunderstorm watch at thunderstorm advisory. So ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong ito? Ayon po sa Pag-asa, ang unang level ng paalala nila ay ang info. Ibig sabihin po, i-inform lang po tayo kung more likely ba or less likely to develop ang thunderstorm. Maaari naman po itong sundan ng thunderstorm watch. Sa puntong ito naman po ay meron ng kasamang estimated number of hours na pwede itong maranasan. For example po, mababasa natin minsan, thunderstorm formation is likely within 12 hours. So sa loob po ng susunod na 12 oras, maaaring matuloy ang pagkidlat pagkulog. Medyo mahaba-haba pa po ang ating oras para makapaghanda at maaaring may mga pagbabago pa naman na maganap dito. Pero kapag naging thunderstorm advisory na po, ibig sabihin naman ito, nagbabadya na po talaga ang thunderstorm at nakikita na ang mga tulad na lamang ng mga makakapal at may itim na mga kaulapan. Dito po pinapayuhan na ang lahat ng mga residente ng mababanggit na mga lugar na maghanda sa malakas po na hangin, malakas na ulan na maaring magdulot ng pagbaha at may kasama rin po itong mga pagkidlat at pagkulong. May updated po tayo sa lahat ng oras, kaya naman po follow niyo po kami sa Twitter at Panahon TV at syempre po like niyo rin kami sa Facebook at panahon.tv at syempre po welcoming kayo sa aming website sa www.panahon.tv para po sa mga babala o paalala mula mismo dito sa Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang iba pang detalye tungkol sa lagay ng panahon, yan po ang ihatid ko sa inyo mamaya. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga. Casey and Carla. Maraming salamat, Amor.